Maria's POV. Kinabukasan, nagising si Maria nang wala na ang lalaking umangkin sa kanyang pagkatao. Natagpuan niya ang sarili sa kama na walang saplot at walang kahit anong nakatapis sa kanyang katawan. Napabalikwas siya ng bangon. Ouch! She reacted in pain as she suffered a terrible headache. Maingat siyang bumangon para sana pulutin ang damit niya na nakakalat sa sahig. Sabalit huli na mapansin niyang sabi-sabi na pala iyon. Iginala niya ang paningin sa buong sulok ng hotel room at doon niya nakita ang isang pares ng damit na panlalaki na nakasabit sa upuan. Well, beggars can be choosers. Napabuntong hininga siya bago dinampot ang damit at isinuot iyon. Bago umuwi, dumaan muna siya sa kanilang clothing store upang bumili ng damit pambabae. Sakay ng taxi cab ay ligtas siyang nakauwi sa tinutuluyan niya. Suot ang bagong dress na kanyang binili. Mula sa malayo ay namataan niya ang kotse ni Gabriel na nakapark sa garahe ng kanilang bahay. Nakapagtataka din kung anong ginagawa ng maleta niya sa labas. Napalunok siya at umiling upang itaboy ang nararamdamang kaba. Sana mali ang kutob ko, aniya sa isip. Hindi na siya nag-atubili pang pumasok sa loob. Dito ay sinalubong siya ni Gabriel na may mukhang nakabusangot. Idumaga kaya? Saan ka galing kagabi? Malamig nitong sita sa kanya. Bilang self-proclaimed actress siya, nagawa niyang itago ang tensyon sa unti-unting sumasakop sa kanya. Lumala ang trangkaso ko so I was rushed in the ER last night. Doon ako nagpalipas ng gabi. Pagsisinungaling niya. Talaga? Then you should call me so I can take you there. Hindi kumbinsido si Gabriel sa kanyang sagot. Tinapunan niya ito ng mapaghamong tingin, dahilan para lumamig ang dugo niya. Naiiling na kumibumuli ang lalaki. Magsisinungaling ka na lang? Hindi mo pagalingan? Do you think I will fall for that? Anong ibig mong sabihin, Gabriel? I'm sick, remember? Kaya nga hindi ako nakasama sa'yo sa party kagabi. Oh yeah, kailan ka pa nakakita ng may sakit sa pampublikong lugar tulad ng disco bar? Kita niyang inangat ni Gabriel ang hawak na cellphone. Makikita sa screen ng litrato niya, nakuha sa bar kung saan kahagkan niya ang isang hindi kilalang lalaki na may mahabang buhok. At nang i-wipe niya ang sumunod na larawan, ay nais niya maglaho sa kinatatayuan dahil sa pulsa camera kung paano siya buhati ng lalaking iyon palabas ng bar. She froze up like a statue. That's not possible! Nauutal na sabi niya habang nalalaki ang mga matang nakatingin sa screen. Yes, it is, Maria. Hindi ko gaano makilala ang mukha ng lalaking kasama mo sa litrato, pero malinaw sa akin na may umangkin sa'yo kagabi. Habang wala ako. Who is that? Saan nyo ginawa ha? Sa kotse? Sa hotel? O baka naman sa kondo ng lalaking yan? Sunod-sunod na tanong ni Gabriel sa kanya habang nanginginig sa galit. I swear, Gabriel, hindi ko yan kilala. Look, I'm sorry, okay? I was just bored so... Muntik na siya mapasigaw matapos basagin ni Gabriel sa harap niya ang hawak na telepono. Nainip ka kaya pumunta ka ng bar nang hindi nagpaalam? Nalasing mo ang sarili mo at natulog ka kasama ng ibang lalaki. Dame Maria, you're now 20 for goodness sake. You're not getting younger. Hindi lahat ng ginagawa mo noon ay pwede mo pa rin gawin ngayon. Kasal ka na. Pero kung umasta ka parang wala kang asawa. Gabriel, hindi na niya natapos ang sasabihin na magsalita muli ito. No, matatanggap ko pa ang pagsisinungaling mo na may sakit ka kagabi. Dahil iniiwasan mo magkita kayo ni Dad. Pero itong panlalalaki mo, it's completely unacceptable. Pinunasan ni Gabriel ang mga luha nitong bago muling nagpatuloy. Minahal kita. Kahit pa alam kong arranged marriage lang ang naging daan para dalhin mo ang apelyido ko. I give everything to you. To the point na pati pera ko, pinagkatiwala ko sa'yo. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ko. Galit na hinablot ni Gabriel ang kanyang pitaka. My purse. Sigaw niya. Sinubukan niyang bawiin kay Gabriel ang pitaka pero hindi sapat ang lakas niya para makuha ito. Suddenly, Gabriel took his credit card. He thrown off the purse and landed on her foot. Now, you're getting what you deserve, Maria. Sunod nitong tinanggal ang kanyang wedding ring at nilaglag iyon sa sahig. Your luggage is waiting for you outside. I want you off my house and I want you off of my life. Sigaw nito na mistulang kampanang paulit-ulit na bumirehistro sa isip niya noong mga oras na yon. Nag-uunahang bumaba ang luha sa kanyang mga mata kasabay na unti-unting panghihina ng kanyang tuhod. Gabriel, don't do this.
I'm begging you. Malalagot ako sa mami ko. Pagsusumamo niya habang hawak ang dulong damit ng lalaki. Gabriel laughed sarcastically. Don't be ridiculous, Maria. There's no way a mother could do that. Sapat na sa akin ang drama mo. Tapos na ang palabas. Please, please. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Gabriel. I love you, baby. Muling pagmamakaawa niya, ngunit sadyang manhid na ang puso ng kanyang asawa para tanggapin iyon. There's not going to be a second chance, Maria. Magmula sa araw na to, hindi na kita asawa. Tapos na tayo. Puwersahang inalis ng lalaki ang kamay niya sa damit nito at nanginginig sa galit na itinuro nito ang direksyon palabas ng bahay. Leave or I'm calling the cops. Hindi na siya nakipag-argumento pa sa asawa. Gamit ang natitira niyang lakas, ay malaya niyang nilisan ang naging tirahan niya ng 6 na buwan bilang si Mrs. Colles. Ang magandang plano niya para sa sarili ay nauwi sa kabiguan dahil sa isang pagkakamali. Iyon ay ang pagtaksilan niya ang lalaking mahal na mahal siya. Sa kabilang banda, mahigit 1 buwan na nakalipas mula nang maghiwalay sila ni Gabriel. Ang paghihiwalay nilang yon ang naging mitya na tuloy-tuloy niyang pagbagsak. As soon as her mother finds out about it, she was instantly outcasted from her family. Napilitan siyang isangla ang mga naitabi niyang alahas para maipambayad sa maliit na boarding house sa kanyang inuupahan. Maswerte pa din siya kung tutuusin dahil nakahanap siya ng marangal na trabaho sa kabila ng hindi siya nakatapos ng kolehiyo. Unti-unti na siya nakaka-adjust sa bagong mundo na kanyang ginagalawan. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, dumating ang panibagong dagok na susubok sa kanyang katatagan. Ilang araw nang hindi maganda ang pakiramdam niya at ngayon ay napilitan siyang hindi pumasok sa pinapasukang laundry shop. Her sudden sickness isn't her only concern. Hindi siya dinatnan nitong nakaraang buwan, bagay na hindi naman nangyayari sa kanya noon. Alam niyang may mali sa sarili niya at para matuldukan na ang agam-agam, ay bumili siya ng pregnancy test kit. Mabilis siyang pumasok sa loob na makipot na CR ng boarding house para isagawa ang procedure. Makaraan na ilang sandali ay halos suminto ang mundo niya nang makitang 2 linya ang nag-reflect sa pregnancy test. Tumulo ang malungkot na luha sa kanyang mga pisngi at hindi napigilang humagulhol. Anong gagawin niya ngayon? Hindi lang pala sarili niya ang kailangan niyang buhayin, kundi pati na din ang bata sa kanyang sinapupunan. Kanino siya hihingi ng tulong? Gayong lahat ng taong nagmamahal sa kanya noon ay sinuka na siya ngayon. Wala siyang ideya kung sino ang ama ng batang ito. Lumabas siya ng CR na bagsak ang balikat at tumiretso sa kanyang silid. Binuksan niya ang bintana na gawa sa kahoy upang makalanghap ng sariwang hangin habang pinag-iisipan ang susunod niyang hakbang. Hindi ka pwedeng magpakita ng kahinaan, Maria. Kailangan ka na magiging anak mo. Aniya sa sarili. Bumaba ang tingin niya sa kanyang tiyan at marahan iyong hinaplos. Dadalawa na lang tayo, baby. Si Mommy, si Gabriel, lahat sila tinalikuran na ako. Hindi ko sila masisisi dahil malaki ang nagawa kong kasalanan. At labis-labis ko na yung pinagsisihan ngayon. Ikaw na lang ang meron ako at hindi ko hahayaan na pati ikaw ay mawawala sa akin. Igagapang kita kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Balang araw, mabibigyan din kita ng magandang kinabukasan at malalagpasan din natin ang pagsubok na to. Pasensya na kung wala kang kikilalaning ama. Pero hayaan mo, hanggat nandito ako, hindi kita papabayaan. Naging kalbaryo ang sumunod na buwan para kay Maria. Gayong hindi lang niya kailangang buhayin ng sarili, kundi pati na din ang bata sa kanyang sinapupunan. Sa paglipas ng panahon, dumating na sa puntong hindi na niya kayang magtrabaho pa dahil nalalapit na ang kanyang panganganak. Nanatili siya sa kanyang boarding house gamit ang perang naipon niya mula sa kanyang sideline na trabaho. Alam niyang hindi iyon sapat para sa kanyang mga gastusin, pero at least nakaipon siya ng pera. Tumulong din ang ilan sa mga kasamahan niya sa trabaho at nag-abot ng kaunting tulong. Hindi na din problema ang panganganak niya dahil napagdesisyonan niyang magpa-confine sa isang government hospital upang makalibre sa labor at confinement fees. Kasalukuyan siya nagluluto sa kanyang tanghalian sa maliit na kusina ng boarding house nang mapansin niyang may kumakatok sa gate ng bahay. Mabuti na lang ay agad na lumabas ang may-ari para tignan kung sino yon. At pagbalik nito ay lumapit ang landlady sa kanya. "O Maria, para daw sa'yo." Anito saka inilapag sa mesa ang isang brown envelope. "Po? Kanino po galing?" Tanong niya
habang busy sa paghahalo ng nilulutong ulam sa maliit na kaldero. Aba malay ko, buksan mo na lang nang malaman mo. Pagkasabi nito ay tumalikod ang landlady at pumasok sa sariling silid. Naiwan siya doon na questionable. Upang masagot ang katanungang bumabagabag sa kanyang isip, ay nagpasa siyang itigil muna ang pagluluto upang tignan ang nasa loob ng malaking sobre. She found several papers inside. Sinuri niyang maigi kung ano ba ang mga laman niyon at labis siya ng hina nang mabasa ang malalaking titik na nakasulat sa itaas ng dokumento. Petition for annulment of marriage. Maliban sa annulment papers, ay kalakip din noon ng isang tseke mula kay Gabriel at isang maliit na note na ang nakasulat ay ito. I don't wanna see your face again. Mistulang tinusok ang puso niya sa mga nabasa niya sa papel, bagamat inaasahan na niyang darating ang araw na to. Ngunit hindi niya inaakala na bigla siyang sasampalin ng annulment paper sa gitna ng kanyang pagbubuntis. At ito na nga, opisyal nang ipinuputo na Gabriel ang ugnayan nito sa kanya. Masakit mang isipin, ngunit kailangan niyang tanggapin ang consequence sa kanyang ginawa. Bumalik siya sa kanyang silid upang kumuha ng ballpen at mabigat ang loob niyang pinirmahan ng mga papeles. Sinikap niyang lagdaan ng mga papel, kahit nanlalabo na ang kanyang mga paningin dahil sa luhang humaharang sa kanyang mga mata. Nanginginig na ibinaba niya ang panulat at impit na humagulhol. Ilang sandali pa ay biglang nag-iba ang pakiramdam niya. Nagsimula na namang humilab ang iba pang bahagi ng kanyang tiyan at habang tumatagal ay lalo iyong sumasakit. Sinubukan niyang tiisin ang iniindang sakit. Subalit mas lalong tumindi ang sitwasyon dahil nabutas na din ang kanyang panubigan. Dito na siya nagpasya na humingi ng suklolo mula sa kapitbahay para madala agad siya sa pinakamalapit na ospital. Sa kabilang banda, 7 years later. Thank you, boss! Sabay-sabay na sabi ng isang group ng staff na restaurant habang umalis ang branch manager sa meeting room. Hawak ang sobre na naglalaman ng kanyang sweldo ay napapuntong hininga si Maria. Dapat ay masaya siya gayong solve na ang pambayad niya sa boarding house at sa iba pang gastusin sa bahay. Pero hindi niya magawa sapagkat ngayon ang huling araw niya bilang waitress sa restaurant na ito. Dahil sa patuloy na pagbaba ng sales, napilitan ng may-ari na tuluyan na magsara. 2 taon din siya natrabaho dito at masasabi niyang maganda ang pagtrato sa kanya ng kanilang amo. Tahimik siya nagtungo sa locker room para kunin ang bag niya. Bago umalis ay hindi niya nakalimutan magpaalam sa kanyang mga kasamahan. Masaya ako at nakasama ko kayo ng 2 taon. Thank you guys for everything. Ingat kayo. Ani niya sa mga ito at tinugunan naman siya ng ngiti. Ikaw din Maria. Happy birthday sa anak mo. Pahabol pa ng kasamahan niyang waiter. Tangulang ang tanging tugon niya at nagpasir na siyang lisanin ang restaurant. Dire-diretso siya naglakad papunta sa sakayan ng jeep. Hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ng waiter bago siya umalis. Lihim siya na pangiti dahil tiyak na kanina pa siya hinihintay ng nag-iisa niyang anak. It was her daughter Margaret who turned 6 today. Mas lalo niyang binilisan ng paglalakad upang makauwi agad. Bumaba siya sa harap ng isang bakery na malapit sa tinutuluyan niyang boarding house. Bumili siya ng rounded chocolate cake na may disenyo ng paboritong 3D character ng kanyang anak at isang kandila na may numerong 6. Narating niya ang boarding house na saktong 6:30 ng gabi. Sa gate pa lang ay sinalubong na siya ng yakap ni Margaret na halata sa mukha ang pagkasabik. Happy birthday baby ko! Malambing na bati niya sa anak. Thank you mami ko! The girl replied sweetly. Agad namang napansin ng bata ang daladala niyang kahon at tinuro iyon. Ano po yung dala niyong box? Gift ko po ba yan? Secret! Paberong sabi niya. Ano nga po yan, mami? Sabihin niyo na po. Pamimilit pa ng bata. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng anak. Ikaw talaga. Pumasok na muna tayo sa loob at doon natin bubuksan. Yehey! Nagtatatalon pa ito bago sumunod sa kanya papasok ng bahay. Pero kakaibang eksena ang naabutan niya. Pagkabukas ng pinto dahil tila siya pa ang nasurpresa sa nakita niya. Sa malaking wooden table ay nakalapag ang iba't ibang klase ng masasarap na putahe, kakanin at soft drinks. Nasa labas din ng kanilang silid, ang 4 na pamilyang nagsisiksikan sa paupahan kabilang na ang mabait na landlady na siya ding nagbabantay sa bata kapag nasa trabaho siya. Bumisita din ang kaibigan niyang si Jazz, ang anak na may-ari nitong boarding house para makisalo sa maliit na selebrasyon. Naku, nag-abala pa kayo. Nakakahiya. Aniya sa mga ito.
Kaagad niyang ipinatong ang dalang cake sa ibabaw ng mesa. Ayos lang no, mabait na bata ang anak mo at hindi na kayo bago sa akin. Nakangiting pahayag ng landlady. At saka, maliit na salo-salo lang naman ito. Minsan lang magkawa ng ganito sa bahay kaya hayaan mo na. Ako na ang nagsuggest kay mama na ipaghanda si Margaret. Alam ko kasing matagal lang gusto ng anak mo na may kasama siya sa birthday niya bukod kay mami. 'Di ba? Malambing na banggit ni Jazz sabay pisil sa pisngin ni Margaret. Opo, sang-ayon naman ng bata. Salamat talaga ha. Sobrang na-appreciate ko lahat ng effort nyo. Naku, wala yun Maria. Ang mabuti pa, buksan mo na yung dinala mo nang makakain na tayong lahat. Pag-iiba nito ng usapan. Dahan-dahan niyang binuksan ng box na kaagad kinalaki ng mata ni Margaret. Wow, ang ganda naman po. I love you, Mommy. Thank you po sa cake. Nagtatatalon ito sa tuwa saka muli siyang niyakap. Oh, halina kaya't kantahan muna natin ang happy birthday si Margaret bago mag-blow ng candle. Ang sabi naman ng landlady at inanyayahan niya ang lahat na magsama-sama sa hapag para sabay-sabay na kumanta ng happy birthday. Make a wish. Aniya sa anak. Wala naman po akong ibang wish eh. Basta happy kami ng mami ko kahit wala si daddy. Okay na po sa akin yun. Hindi niya mapigilang maluha sa sinabi ng anak. Napakamabuting bata nito. Unlike other kids who's completely rude and spoiled, she was raised to be easily contented of what she has. Habang isa-isa nilang tinitikman ang mga potahe sa kanilang mga plato, ay biglang bumulong sa kanya ang katabi niyang matandang lalaki. Asan ba ang tatay ng bata? Hindi man lang ba nag-abot kahit kaunting suporta sa inyong dalawa? Biglang napalitan ng lungkot ng kanina'y masaya niyang muka. Wala na ho ang daddy ni Margaret, tay. Matagal nang pumanaw ang kanyang ama bago pa siya ipanganak. Ganun ba? Pasensya na at naitanong ko pa. Ayos lang po. Aniya sabay ngiti ng tipid. Batid niyang masama ang pagsisinungaling lalo na sa kanyang anak. Subalit wala siyang magawa kundi pagtakpan ng katotohanan tungkol sa biological father ni Margaret. Ayaw niyang paasahin ng bata na may kalalakihan itong ama gayong hindi naman niya tiyak kung sino ang nakabuntis sa kanya noon. Isa pa, sa haba ng panahong lumipas, nagawa niyang palakihin ng maayos ang bata. Even without the presence of the father, she would be able to feed her child. Maria shook her head. As long as the truth is concealed, no one will ever know. Matapos ang kainan ay dumiretso si Maria sa kanilang kwarto para patulugin ang anak. Alas 9 na siya lumabas para sana mapunta sa banyo nang maabutan niya ang kaibigan niyang si Jazz na mag-isang nakaupo sa mesa at nakapalungang baba. Tulog na ba si Margaret? Bungad ni Jazz sa kanya. Tumangulang siya bago naupo sa bakanting pwesto sa tapat ng kaibigan. Maya-maya pa ay napabuntong hininga siya, bagay na pumukaw sa atensyon ng kaibigan. Okay ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Hindi maalis ang pag-aalala sa mukha niya noong mga oras na yon. Nagsara na kasi yung restaurant na pinagtatrabahuan ko. Wala na akong trabaho. Aniya na ikinagulat ni Jazz. Napayuko siya habang nag-uunahang pumatak ang kanyang mga luha. Doon lang ako maasa ng ikabubuhay namin tapos ganito pa ang nangyari. Ang hirap kaya maganap ng trabaho sa kaso ko. Dahil tulad mo, hindi din ako nakapagtapos. Dagdag pa niya. Hindi ako pwedeng tumanganga lang dito at maghintay na bumagsak ang bunga mula sa puno. Kailangan ko ng trabaho, Jazz. May alam ka bang pwede kong applyan? Kailangan ko din kasi mag-ipon para sa pag-aaral ni Margaret. Ngayong grade 1 na ito sa susunod na pasukan. Malaking gastusin na naman ito pag nagkataon. Paano kaya kung sumama ka sa akin? Suwesyon ni Jazz dahilan para iangat niya ang kanyang tingin. Kulang kami ng isang maid. Yun nga lang, stay in ka doon. Pero malaki ang sahod at sapat yun para sa inyong mag-ina. Okay lang ba sa'yo, Maria? Maganda sana ang offer mo kaso, paano si Margaret? Hindi ko siya pwedeng iwan dito ng matagal. Kailangan ko maging hands-on sa kanya. Marahang ipinatong ng kaibigan ng palad nito sa kanyang kamay. Mapapakiusapan naman siguro si Sir. Mabait naman yun kaya wala kang dapat ikabahala. Tila nabunutan siya ng tinik na madinig yun. Mabuti naman kung ganoon. Ani nito. Speaking of your boss, medyo curious ako kung sino yan. Hindi mo pa nababanggit sa amin ng mama mo kahit pangalan niya. Bakit?
Politiko ba yan o artista? Pasensya na Maria. May iniingatang pangalan kasi ang amo ko. Kaya hindi ko pwedeng i-disclose sa public ang kahit ganong katiting na impormasyon tungkol sa kanya. Depensa ni Jazz. Pero malay mo, matanggap ka, di ba? At least malalaman mo kung sino siya. Who knows, baka ma-inlove ka pa sa taglay nitong kagwapuhan. Puro ka kalokohan, Mars. Anaya dito na ikinatawan nilang dalawa. So, paano friend? Sabihan ko lang yung staff ni Sir ha? Ipapasa ko na sa kanya ang phone number mo kaya hintayin mo ang tawag niya para sa interview. Good luck! Pabaon pa ni Jess sa kanya. Nakatanggap ng tawag si Maria makaraan ng ilang araw. Sa kabutihang palad, nakapasa siya sa interview at maaari na siya magsimula sa lalong madaling panahon. Bagamat nabawasan ang kanyang problema, hindi niya mapigilang malungkot dahil kapalit ng bagong trabaho niya ay tuluyan nilang paglisan ng kanyang anak sa boarding house na naging tirahan nila ng ilang taon. Mauna na po kami ni Margaret. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Tatanawin po namin itong malaking utang na loob. Emosyonal na mensahe niya sa landlady na makalabas sila ng bahay bitbit ng kanilang mga maleta. Walang anuman iha. Mag-iingat kayo doon. Tugon ng landlady na bahagyan na luha sa biglaan nilang pagalis. Sakay ang inerkelang sasakyan ay nakarating sila sa kanilang destinasyon, ang bagong private subdivision na matatagpuan sa Quezon City. Gaya ng inaasahan, sa gate pa lang ay hinarang na sila. Nagpakilala siya bilang bagong kasambahay ng may-ari. Na makakuha ng confirmation ay saka lang sila pinayagang makapasok. Nagtuloy-tuloy ang tricycle sa loob hanggang sa mamataan nila ang nag-iisang bahay na nakatayo sa buong subdivision. Diyan lang po sa harap ng itim na gate, anunsyo niya sa driver. Mabilis silang bumaba ng tricycle at isang-isang binuhat ang kanilang mga gamit. She took a deep breath before pressing the doorbell button. Maya-maya, bumuka sa maliit na bahagi ng gate at bumunga doon ng isang mestisong lalaki. Nakasuot ito ng puting polo at slacks na tinernuhan ng charcoal na sapatos. His hair is done so well that no woman could ever resist. Based sa itsura ng lalaki, ay hindi lang ito basta guard o anuman sa household. Hindi kaya... Hi, I'm Jeffrey. I'm the one who called you yesterday. Nakangiting pakilala nito sa kanya. Oo, ikaw nga. Nice to meet you. Aniya habang nakangiti. Pwede na ba kaming pumasok? Oh sure. Umatras ng kaunting lalaki para bigyan sila ng daan. Come with me please. He ordered as they followed his steps through the house's entrance. Malayo ang distansya ng mansyon mula sa mismong gate, pero hindi yun naging problema sa kanya sapagkat busog ang kanilang mga mata sa magagandang tanawin na nadadaanan nila. Matatagpuan sa di kalayuan ng gazebo na napapaligiran ng nagagandahang mga bulaklak. Napupuno ito ng birding damo at mga halaman na may iba't ibang disenyo. Kapansin-pansin din ang nagliliparang mga paru-paro na siyang dumadagdag sa katingkaran ng mga lugar. It's like a small botanical garden but inside the house. May swimming pool din na nakapwesto sa harap mismo ng mansyon. Napapalibutan iyon ng palm trees na nagbibigay ng sariwang hangin na nalalanghap nila. Mami, gusto ko pong mag-swim! Na-excite na komento ni Margaret habang tinuturo ang pool. Shh anak, hindi tayo magbabakasyon dito. Nandito si Mami para magtrabaho. Hayaan mo, balang araw, titira ka din sa magandang bahay na may resort. Sa ngayon, tiis-tiis mo na, okay? Pabulong niyang saad sa bata. Okay po, Mami. Nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang entrada ng mansyon. The house has 3 floors including the rooftop and veranda, which is right above where the garage is located. Napaawang ang kanyang mga bibig. Nakaparada lang naman sa garahe ang 3 magagawang sasakyan na tanging sa foreign films lang niya nakikita. Man, whoever owns this place is probably a billionaire or someone who has a name engraved on the Hollywood Walk of Fame. Miss, pukaw ni Jeffrey sa kanya. Huli na mapansin niyang bukas na ang malaking arkong pintuan na nagsisilbing main door ng kabahayan. Tarantang sumunod siya habang hawak-hawak ang anak mula sa likod. Habang naglalakad sila sa puting villain flooring ng sala, pinahinto sila ni Jeffrey. Wait right here. Sasabihin ko lang sa boss ko na dumating na kayo. Nang makaakyat ang lalaki ay sakto namang sinalubong sila ni Jazz na galing sa ibang direksyon ng bahay. Kaagad siyang niyakap ng kaibigan. Grabe, finally makakasama na kita sa work. Napangiti lang siya.
At kanina pa ako na-excite sa chismis na hatid mo. Maya-maya ay lumipat ang tingin niya sa babaeng nasa tabi ni Jazz. The girl walked closer and offered her hand. Ako nga pala si Cynthia, she said cheerfully. Tulad ni Jazz ay nakasuot din ito ng maid uniform. Ako naman si Maria, best friend ni Jazz. I'm looking forward to working with you. Hello Margaret! Welcome sa bago mong bahay. Bati ni Jazz sa kanyang anak na nakakapit sa kanyang bewang. Thank you po. Anak mo Ate Maria? Usisa ni Cynthia. Oo, nag-iisa kong baby girl na maganda. Mars, sigurado ka bang okay lang talaga sa amo natin na patliwahin dito ang anak ko? Hanggang ngayon ba naman iniisip mo pa din yan? Pambihira. Naiiling na reaksyon ng kaibigan. Baka kapag nakilala mo yung boss natin, magbago ang... Hindi na natapos pa ni Jazz ang sasabihin ng mamataan nila ang pagbaba ni Jeffrey mula sa second floor kasama ang isang lalaki. Kusang namilog ang mga mata niya. Kasabay ng unti-unting panlalamig ng kanyang katawan. Malayo pa lang, ngunit nakilala niya na agad ng lalaking kasunod ni Jeffrey na nakatungong naglalakad pababa ng eleganteng hagdan. Lumipas man ang mahabang panahon, hinding-hindi mabubura sa isip niya ang gwapong mukha ng lalaking minsan niyang sinaktan at niloko. Sa paghakbang dito papalapit sa kanya, ay nag-angat ng tingin ng lalaki. Gabriel? Pabulong na tawag niya sa lalaking nasa kanyang harapan.